ligtas sa kahit anumang sakuna, sa kahit anumang karamdaman, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, ang aming kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong kalinga, manahibag-ibag ka sa pag-ibig ko. Palaging ligtas ang puso. Mausap ka, anak mo'y nakikinig sa ingay man, bulong mo'y natatanging pag-asa'y ikaw sa iyong puso.
Kailan pa man, kailan pa man, hallelujah. Kailan pa man, Panginoon, Ikaw ang aming tanggulan, Ikaw ang aming kanlungan, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po ang papurit pagsamba sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Salamat. Ay, palakpakan muna natin ang Panginoon, mga kapatid. Kahit na tayo ay nahirapan kagabi. Sino ba may ilaw kagabi? Wala. Ala. Naku po, para pong great tribulation yung... ang problema ko pa naman, mga kapatid, talagang ako'y nagpapawis kapag natutulog. So, mas grabe po kagabi. 2:00 na yata nagkaroon, tama ba? 2:00 na nagkaroon. Mahirap talaga. Para yata akong pilar yung salarin. Kasi alam nyo dati ang pilar. Kasama siya doon sa south. Sama natin, Orion, Limay, Papaganon. Palaging nagsi-69 kilovolt, nagtitrip. Sinali tayo ngayon dito sa Balanga, papuntang Orani. Dito naman ngayon nagkakaroon ng problema na salamat naman. Okay, mga kapatid, kayo ba'y nakasubaybay sa balita at ng gera? Ilang putok lang, 5 piso na ang itataas ng diesel sa Tuesday morning, mga kapatid. Ganun yan. Pagka sa Middle East talaga, kasi 80% ng oil natin sa Pilipinas, doon po kinukuha. Kaya apektado talaga tayo, lalo na kung magtatagal pa iyan, mga kapatid. Alam niyo ba, konting trivia, ang Iran po, na binobomba ngayon ng Israel dahil sa kanilang mga nuclear weapons, mga kapatid, hindi pala sila Arabo. Hindi sila Arabo. No? Kasama nila sa Middle East, yung mga Arab nation na Saudi, Jordan, Syria, Iraq, at kung ano-ano pa. Sila doon, magkakatabi sila, pero hindi pala sila Arabo. Sila po yung mga taga-Europe. No? Panoorin nyo sa YouTube, noong 1978, mga nakamaong sila, parang tayo. Ganon. Kaso, yung kanilang si Ayatollah Khomeini, mga kapatid, pinatalsik yung hari ng Iran at naging Islam, yung religion. Ang umawak ngayon, si Ayatollah ayaw sumuko si Ayatollah Khomeini na at Antimano, after 2 years, pinalitan niya yung bandera ng Iran. Ginawa niyang Islam. Na dati, ang bandera, merong lion doon, nakadrawing. Kaya pala, Operation Rising Lion, ang tawag ng Israel sa kanilang mission ngayon, ay gusto nilang ibalik yung dating Iran noon na hindi siya Islam. Kasi marami na po sa Iran ngayon, Iranians ang nagpo-protesta. Ayaw na nila kay Khamenei. Ayaw na nila. Gusto nila nung dating Iran noon na malaya. Na parang Amerika, parang Europe. At alam nyo rin ba, na ang Israel at Iran ay dating close friend. Ang Iran ay Persia. Basahin nyo sa Bible. Persia ang Iran. Nung lusubin, panahon ni Daniel. Nung lusubin, panahon ni Esther. Nung lusubin ng Babylonia, ang Israel,
at sirain ang templo sa Kuwait, ang Iran na noon ay Persia, sa pangunguna ni Haring Cyrus, na naging Darius, ang tumulong sa kanila para makalaya. Tumulong pa sila para maitayo ulit ang templo. So sa history, magkaano yan? Matalik na magkaibigan. Kaso nung naging Islam na sila, ng 1979, pinangako ni Khamenei, nabuburahin niya sa mapa ang Israel. Kaya ngayon, tinitira talaga ng Israel ay yung mga nuklear. Kasi delikado yun, isang sabong lang yun, isang probinsya. Ewan ko kung fake news, pumayag na si Trump na tumulong sila. Kasi merong isang pagawaan ng nuklear na hindi kaya ng Israel, mga kapatid. Nasa, hindi ko alam kung 3,000 feet o 300 feet. Sa ilalim ng lupa na hindi kaya ng mga weapons ng mga Israelites. So, kailangan talaga nila si Trump. Kailangan nila ng mga bomba na bumabaon hanggang sa kalaliman ng lupa para masira yung pagawaang iyon ng nuklear. Alam niyo yung nuklear, nag-ibagsak sa Japan noong World War II, surrender agad. No? Yung Japan na napakalakas sa ayaw surrender. Nagbagsak sila ng 2 nuclear bomb doon, surrender agad, tapos ang gera. At noong pa nakikita, mapaminsala talaga. Kaya pinagbabawal talaga. No? Delikado, hindi lang sa Israel, kundi pati sa katabing bansa. Yun lang po, konting trivia. So tama-tama kasi, sa title na message natin ngayon, is the world getting better or worse? Ang mundo ba'y palala, pasama o paputi? Ready na po ba kayo, mga kapatid? Ang preaching, ang teaching, o word of God, mga kapatid, ang gospel, mabuting balita, palagi yung nagpapalaya sa atin. Baka sabihin niyo, Pastor, ano ba kinalaman yung gera na yan sa ating mensahe ngayon? Hindi po. Lahat ng mensahe ng gagaling sa salita ng Diyos every Sunday, mga kapatid, dapat nagpapagaan ng iyong kalooban. Mga kapatid, uuwi kayo payapa, ganun pala. Ang resulta palagi, natuwa kayo, hindi kayo natakot. Amen ho ba? So, is the world getting better or worse? Pakiabot nga yung clicker game. Clicker. No, ang mundo, kasi meron nagsasabi, ala na. Lalo na yan, mga kapatid, kapag meron pumutok sa Middle East, nandiyan kasi ang istorya ng Bible, konting palitan ng missile, ang dami na agad nagpo-post na end of the world na, rapture na. No? Lagi kayo makakita ng mga post na repent, magsisi na kayo. No? Magugunaw na ang mundo, darating na si Kristo. Ganyan ang mga post. No? At tagal naman ng gera dyan. Hindi natatapos ang gera niya. Noon pa. Why po? Nandyan po yung Israel na gatuldok tapos napapaligiran ng gaganyan na bansa. Ipinanganak yung mga Arabo na namumuhi sa Israel. Kaya pinipilit nilang buray. Hindi naman nila mapura-pura. Meron ng 6-day war. Tingnan nyo sa YouTube yung 6-day war. Pinakamaikling gera sa buong mundo na nangyari. Pinaligiran ng Egypt, Libya, Jordan, Arabia, Iraq, Iran. Pinaligiran ang Israel. Noong 1967, mga kapatid, pagkayari nung usok ng putukan, alam nyo nangyari? Lumaki pa yung sakop ng Israel. Nakakuha sa Egypt, nakakuha sa Syria, ang liit-liit. Hindi nila. Bakit po? Bayan po na, I believe, hanggang ngayon, hindi masisira ang pangako ng Diyos kay Abraham. Mapapahayaan Diyos kung papabayaan. Hanggang ngayon, may pangako talaga. Hindi naman ibig sabihin, tinutulungan sila ng Diyos sa gyera, pero maaaring tulungan sila ng Diyos sa protection. Na iniingatan sila. Okay, may dalawang paniniwala. Ano yung dalawang paniniwala? May katapusan ng mundo, physical na mundo, grabe ito physical na mundo. Anong ipanggugunaw mo dyan? Maso, palakol, missile, physical na mundo. Paano magugunaw yan? Meron may naniniwala dyan.
na magugunaw ang physical na impossible, mga kapatid. Imposible. Imposible sa laki ng mundo. Anong pambibiyak mo dyan? No? Para yan maging pulbos. No? So, ngayon pala nasasagot. At meron naman naniniwala, ang mundo ay walang katapusan. At ito ay magpapatuloy. Dati, nung bata ako, naniniwala ako na may pagkaguno ng mundo. Wala ka ng basit, nakakarinig ka lang ng kwento, natatakot ka tuloy, kailan kaya yun? Ano ho? Noong mga panahon yun, 1979, 80, 81, 82. Palayo pa ng 2000, natatakot ka na, yun daw yung katapusan ng mundo. Ano daw mangyayari sa 2000? Wala naman. Ang nangyari noong 2000, may pulalakaw yata bumagsak doon siya. So, saan mas maraming naniniwala? Saan mas maraming naniniwala? Tanungin niyo yung mga tao, mga pinsan niyo, kamag-anak niyo, mas marami po naniniwala na mayroong end of the world. Kakalungkot. Ano ha? At yun hindi magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Kung merong end of the world, kailan yon? Ano ha? Sa tuwing merong gera, matatakot ka dahil iisipin mo, end of the world na. At ganito rin marahil ang iniisip ng World War I, naku, katapusan na ng mundo. Yung mga lolo natin, nung World War II pa nang naku, katapusan ng mundo. Pero natapos yung mga gera, hindi pa rin natatapos ang mundo. Amen? Nandiyan pa rin ang mundo. At dumadami pa rin tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, tingnan nga natin, mula talaga sa Bible, alamin natin yung totoo, mga kapatid. Dito lang naman ang galing yan sa Mateo 24 eh. Diyan kasi binanggit sa Lucas 21, Mateo 24, at sa Mark. Sa Mateo 24, mas detalyado ang binanggit ni Jesus. Ang problema, sumasali tayo sa mga kausap ni Jesus. May mga kausap siya dyan. At binasa na natin ito noon eh. Gusto ko lang idiretso, mga kapatid. Diyan ang galing yung turo na may katapusan ang mundo. So lumabas si Jesus, ready na kayo? Lumabas si Jesus sa templo. Lumabas, galing sa templo. Yung templo talaga. Yung pinagagawa ni Solomon na mamahaling templo at napakalaki. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad. At itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Specific. Templo ang tinuturo. Malaki po yun, mga kapatid. Doon nakasentro ang Law of Moses. Doon na nagaganap ang mga sulugan ng hayop, alay, walang katapusan sa seremonya. Ano po yun? Nung pinagawa ni Solomon yun, maraming hari ang nag-donate ng ginto, ng pilak para gawan. Napakarangiyang templo. Sayang. Wala na yun. 70-80. Verse 2. Ayan, dinugtungan na natin. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang gusaling yan? May tinuturo. Anong gusali? Yung templo. Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw na isa pang bato. Lahat ay bubuho. Nung basahin ko to, nung bago-bago akong Kristyano, natakot ako. Diyos ko po, gaano kalakas ang building, ang lindol na yan? Magnitude 9, magnitude 10. Ibig sabihin nun, yung mga building sa Makati, ba't nasama yung building sa Makati? Ikaw kasi, kung magbabasa ka, sumasali ka, ayan yung templo lang ang tinuturo mong palakihin. Natakot ako nun. Sa lakas ng lindol na to, wala daw bato na nakapatong sa kapwa bato. Malakas talaga. Yun meron na tinuturo, hindi mga building, hindi yung bahay nyo, na up and down. Amen? Diyan pa kayo? Magsagalang po kayo aanin ng kapayapaan, mga kapatid. Lalo na gera ngayon sa Israel at Iran. No? Verse 3, habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga lagad niya at nakiusap ng sarilinan. Ayun. Dahil nagsalita si Jesus na yung templong yan, bubuho. Walang bato na nakapatong sa kapwa bato. Nakuryos sila. Naupo si Jesus. Simplihan natin. Sinimplihan nila si Jesus. Ganito yan. No? Sabi nila, sabihin nyo nga po sa amin kung kailan, tatlo to, kailan mangyayari, ano mga palatandaan ng muli ninyong pagparito at ng, ano daw? Ayan, dyan na naloko sa Tagalog Bible. Ang hirap Nag-aaral ka. Pero mahilig sa debate, hawak, Tagalog Bible
Kahit anong sabihin mo sa English, sa Greek, wala siyang pakialam. Paano na tayo kung sinalin katapusan ng mundo? No? Pagka ganyan, kami pong mga nag-aaral, mga kapatid, napakahalaga na internet niya, ng Google, kahit si Ed Lapis, sinasabi niya, magsipag-aral kayo. No? Noon kasi, ay talagang nandiyan lang, Biblia lang, Tagalog, wala nang suporta. Hindi mo alam yung original na katapusan ng mundo, kung ano sinasabi doon. So, nung tingnan ko po sa English Bible, napakarami natin English dito. Iba't ibang English. Iba sa Tagalog, merong mababaw na Tagalog, merong malalim na Tagalog, merong medyo malalim, merong medyo mababaw na Tagalog. Marami na pong Tagalog Bible ngayon na iba-iba. Kahit pala ang Cebuano, dalawa rin ang Cebuano. Merong malalim daw ng Cebuano, merong mababaw na Cebuano Bible. Nung tingnan ko po sa English, pakipansin po, kahit na maliliit po ito, NIV, New International Version, ano po nakalagay? Hindi end of the world, end of the age. New Living Translation, okay, pagbigyan natin, end of the world. Pero alam niyo po ang world noon? Yung world nila, wala pa namang known world noon. Pilipinas siguro, umiiral na, pero hindi yun ang known world. Yung mundong alam nila noon. Yung world noon, hindi yung globe. End of the, yung sistema. Yung sistema ng mundo ang matatapos, hindi yung physical. Okay, sa English, Standard Version, end of the age. Hanap pa tayong ibang English. Na? Berean Study Bible, end of the age. Berean Literal Bible, end of the age. King James, end of the world. New King James. Ito, dito ka magtataka. Yung King James na malalim, end of the world. Nung baguhin na itong King James ngayon, no, mas modelo na, pinalitan ng end of the age. Diyan ka makakahalata na mali ang end of the world. Mga kapatid, end of the age. Pastor, ano ba yung end of the age? Tingnan natin ngayon yung end of the age. Mga kapatid, sa word studies sa Bible, meron talaga inaaral yung salita. Word studies, yung end of the age ay ayon. Ayon. A-I-O-N. May number siya, 165. 166, Años. Uy, age long. Di ba pamilyar ang tunog? Años. Años. Pamilyar kaya? Años. Dati ginagamit yan eh. Ilang anyos ka na? Ilang edad ka na? Ginagamit pa rin, di ba? 9 anyos, 12 anyos, 10 anyos. Ayun pala yun. No? Ibig sabihin nun, age long. No? 17 anyos, 17 taon ka na, 17 panahon ka na dito sa lupa. So, ibig sabihin ito, lifespan, era, panahon. No? Characterized by specific quality time of existence. Merong sample. Sample daw. Tayo ngayon, nasa New Testament, nasa bagong anyos na tayo. Bago. So, ibig sabihin, may lumang anyos na nagtapos. Merong lumang ages na nagtapos. Mga kapatid, yun lang yun ang tinatawag nilang katapusan. Kasi mga kapatid, yung templong tinuturo mo sa yun Moses, yun 1,500 years silang nakapailalim doon. Ang tagal ng anyos ng Moses at yun ang sinasabi nilang matatapos. No? Kailan naman ang sinasabing huling mga araw? O tuwing puputok ang mga misa, sasabihin, ako, last days na. Ay, mga kabataan ngayon, walang galang sa mga magulang. Ako, ganyan sinasabi ng Bible na sa huling araw na tayo. Ganyan-ganyan palagi sa huling araw na tayo. Alam niyo, kailan ang huling araw talaga? Ito, basahin natin, Hebrew 1:1. In the past, sabi nila, God spoke to our ancestor, binabanggit yung lumang tipan. Nangusap ang Diyos sa pagitan ng mga propeta. Sa iba't ibang paraan nangungusap ang Diyos. Verse 2, ang ganda. But in these last days, kailan ang last days? Nung panahon nila. But in these last days, He has spoken to us by His Son, Jesus. Sabi na, para malagawanag. Sabi nila, kung nakaraan, nangungusap ang Diyos sa pagitan ng propeta, pero ngayong mga huling araw, nangungusap siya sa pagitan ng kanyang anak. Kailan ang huling araw? Panahon ni Jesus.
Huling araw. Why? Matatapos na yung anyos ni Moses. End of ages. End of old covenant. Yun lang yun. Tinagalog, katapusan ng mundo ang layo. Diyos ko po naman, Sus Marioset. Ginawang katapusan ng mundo. Di marami tuloy na takot. Naging doktrina patuloy, naging teaching pa. Ang dami natin natutuklasan. Amen o ba? Amen? Hallelujah, Kaya alam niyo ba, hindi lang last days ang nasulat. Nung matanda na si Apostol Juan, bumanggit siya ng mga huling oras. Ito hindi nababanggit. Lagi na lang, nasa mga huling araw na tayo, nasa mga huling araw na tayo. Ganyan marinig natin, lalo na yung turo ni Bishop, palaging rapture, nakakatakot. Laging rapture. May pagkakataon nga, si inang ko, alam ko, umakyat ng ibabaw ng bahay. Yun ang alam ko, parang naaninag ko siya umakyat ng bahay. May kukunin din ako. Bawala si nanay ko, alam rapture yan, naiwan akong pabera. Noon, napaka-aware namin sa rapture. Lagi namin iniisip na magra-rapture na. Pati yung mga kanta tungkol sa rapture. Namili ako ng cassette tape na ang kanta, rapture. Rapture. Sa isang tisap mata. Yun ang pamagat. No, kaya nakakatakot noon. Parang mga kapatid, yung last hour, nahilig pa kayo. Sabi ni John, nung matanda na siya, "Dear children, this is the last hour." Hindi na. Last days. Ibig sabihin, malapit na talaga sa panahon nila. Amen? Malapit na. Nasa malapit na sila. Hindi na last days ang binabanggit ni John. This is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming. Even now, many Antichrist have come. Hanggang ngayon, tuwing magkakaroon ng presidente Amerika, sasabihin Antichrist. Yan ang Antichrist na mag-aari sa mundo. Huwag tayong magpapatatak ng 666. Alam niyo kung ano-anong 666. Si Felix Manalo daw ay 666. Kinukumpute nila yung mga pangalan. Obama, yung mga Bush. I-multiply nila. Meron silang 666. Malinaw. Felix Manalo. Felix, anong gitna? May gitna yan eh. Kaso yung Felix nila, pinili. DX, KS, maging 6 lang. Kawawa naman si Felix Manalo. Mga kapatid, ganun talaga gumagawa sila ng katatakutan, mga kapatid. This even now. Ibig sabihin, nung panahon yun, marami na talagang antikristo. Sila yung mga naniniwalang si Jesus di daw nagkatawang tao. Espiritu daw. For 3.5 years, espiritu daw si Kristo. Yun yung mga antikristo. Sabi ni John, this is how we know it is the last hour. Mga ba't hindi na last days to? Last hour na. Ibig sabihin, napakalapit na nila doon sa sinasabi ng Panginoon. Hanggang sa dumating na nga ang Great Tribulation. Mga kapatid, tapos na po ang dakilang kapighatian, huwag nyo nang hintayin. Tapos na po ang Great Tribulation. Dakilang kapighatian noong 70 AD, panahon pa din nila, buhay pa rin ang mga apostol. Mga kapatid, ayan nga po yan. Panoorin nyo kasi, para maintindihan nyo, part 4 yan hanggang mula part 1, meron yan sa YouTube. Maiintindihan mo kung paano nilusok ang Israel, pinaligiran. Mga kapatid, bakod kasi yan, naninirahan diyan na rin sila naninirahan, na wala na silang makain. Alam niyo, umabot sila sa pagkain ng kanilang mga sanggol. Sobrang gutom nila, kinakain na nila ang kanilang mga sanggol. Million ang namatay dyan. At ang nakakalunos nangyari dyan, yung simbolo ng kanilang relihiyon, winasak. Yung templong napakamahal, napakarangyang, winasak po. Si General Titus ang naman niya, ng Roman Empire, mga kapatid. Ayan po, ilang mga picture na pinilit, ilarawan sa Google, bagamat wala pang picture noon. So in short, end of age is simply end of the old covenant. End of Mosaic law. Ang tagal 1,500 years.
1,000. Kaya nga sabi ko doon sa my day ko, kung tuwing magbabasa ka ng Bible, lagi mong iisipin na ang kausap ni Jesus ay under the law for almost 1,500 years. Madali mong maintindihan ang Biblia. Madali mong maintindihan. Under the law siya, 1,000. No? Ano na ngayon ang nakatayo dyan? Ngayon, punta kayo sa Jerusalem, ayan na nakatayo. Muslim, Dome of Rock. Yan na ngayon na nakatayo dyan. Sa kasalukuyan. At kung mababalitaan niyo mga kapatid, ang mga rocket ng Iran, laging papuntang Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv. Hindi na babalitaan Jerusalem na tinitira ng missile. Why? Andiyan yan eh. Presidente patamaan nila yun. Kanila yun. No? Nahahati kasi ang Jerusalem, yung mga Muslim doon. Mga kapatid, sila na yung mga nag-aaral ng mga Muslim. Ayan o. Yan na. At maraming mga Kristiyano, alam niyo, pinagpe-pray nila, tamaan ng missile yan. Tamaan ng missile yan. Tanungin niyo yung mga born again, gusto nila tamaan ng missile ngayon yan. Para daw, maitayo na yung third temple. Pag naitayo na daw ang third temple, darating na si Jesus. Mga kapatid, again, maling turo po na merong third temple. Walang sinasabi ang Biblia na merong third temple. Why? Alam niyo kung bakit? Kung sino ang third temple? Ang third temple ay tayo. Ipinasya ng Diyos na tumanahan na lamang sa kaniyang mga anak. Tayo ang templo. Ayaw na ng Diyos tumahan sa mga ginawang kamay ng tao. At noon pa man, sinasabi niya, hindi siya tumitira kung bakit palagi na lang nasisira yung templo niya. Hindi naman kasi siya talaga naninirahan sa mga ginawa ng tao. Mga kapatid, tumitira siya sa ginawa ng Diyos. At ikaw ay ginawa ng Diyos. Amen? Tayo ang templo ngayon ng Diyos. Naghahari siya sa atin. Amen? Uy! Na, alam mo man, napapansin mo man o hindi, ang Diyos nasa iyo. Ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. Amen? No? Ang kulang lang sa atin ay magising tayo doon sa katotohanan na ang templo ay tayo, na ang Diyos ay sumasa iyo. Amen? Ayan. Ituloy natin Matthew 24. Hindi lang yun ang tanda eh. Magkakarinig kayo ng mga digmaan. Magkakaroon ng tagutom, paglindol sa iba't ibang lugar. Ang mga nasa Judea, ayan na yan eh. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. O, taga-Judea ka ba? Ang linaw eh, merong audience. Ang tawag namin dito ngayon, audience relevance. Kahalagahan nung mga unang kausap ni Jesus. I-consider mo yon. Ikaw sumasali ka. Naku, kapag malapit na daw at nandiyan na yung mga tanda, tumakbo na daw tayo. Wala tayong Judea dito. Ay native. O, mansama. May audience. Sila talaga ang kausap. Huwag kang sumali. Ibig sabihin nito, mangyayari talaga sa panahon nila. Sa panahon nila mangyayari. Kaya sinasabihan, kayong mga nasa Judea, dapat nang tumakas sa mga kabundukan. Kaya may mga nakatakas eh. Lalo na yung mga Kristiyano. Unang Kristiyano, nakatakas po sila. Kasi alam nila sinabi ni Jesus eh. Hindi sila nakulong doon sa wall na yon. No? Ano pa? No? Ang nasa labas ng bahay. Ilagay niyo sa isip niyo ha, may kausap ni Jesus. Huwag ka sumali. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anumang gamit. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng damit. May kausap talaga. Kasi noon talaga, bukirin yung... Hindi naman sinabi, ang mga nasa opisina ay huwag nang... Ang mga nasa eskwelahan, huwag tayong sumali. Mangyayari kasi talaga sa panahon nila. Mga kapatid, no? So, tingnan niyo pa, kaawa-awa ang mga buntis at mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Bakit? Siyempre nga naman, buntis ka, tatakbo-takbo ka. No? Nagpapasuso ka, tatakbo-takbo ka. Idalangin ninyo na ang pagtakas nyo ay hindi mataon sa paggamit ko sa araw na Sabat. Sino ang may sabat? Di sila. Si
Sinabi, Sabat ay araw ng pamamahinga. Ay, bakit naman ang daming tawag ay iskolang ng Biblia ngayon? No? Pero sumasali dyan. Ala naman tayong Sabat. Mga kapatid, sila talaga ang kausap. Huwag tayong sumali na may katapusan ng mundo. Ito matindi. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyon ito. Yan ang number 1 na pinangawakan ko. Yung kausap niyang henerasyon, hindi mamamatay, mangyayari. Ang sinabi ni Jesus. So nangyari niya. Kung aaralin niyo yung 70-80, nakakaawa talaga sila. No? Nangyari ang sinasabi ni Jesus. Matthew 16:28, sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay, hindi mamamatay, hindi mamamatay, hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Hindi mamamatay, hindi mamamatay. So aabutin talaga nila yung great tribulation. So mga kapatid, ang truth, the earth will remain forever. Walang katapusan ng mundo. Amen! Sino natutuwa doon? Sino natutuwa doon? Na huwag kayong malungkot. Yung mga lahi nyo, dadami pa yan. Yung mga mag-anak nyo, pamilya nyo, dadami pa yan. Magpapatuloy pa yan. Ano ho? Nagpatuloy na nga tayo nung simula nung panahon nila. No? Iniisip nyo ba kung saan kayo galing? Sino impon nyo? Sino income nyo? Sinong... Hindi na natin. Yung pang-10 lolo mo kaya, kilala mo pa? Hindi na. Pangatlong lolo lang, hirap ka na eh. Diba? Nagpapatuloy po tayo, mga kapatid. No? May verse ba dyan? Ecclesiastes 1:4. Sino sumulat ng Ecclesiastes? Sino sumulat ng mga ngaral? Sino sumulat ng mga ngaral? Ecclesiastes. Pinakamatalino hari ito. Si Solomon. Pinakamatalino. Pag pinakamatalino, mapagkakatiwalaan ang sinabi. Ano ang sabi? Generations come and generations go, but the earth remains forever. Amen? Darating ang mga salinlahi, darating at aalis, pero ang mundo mananatili magpakailan. Walang end of the world. Psalm 100 verse 5, He set the earth, ang Diyos to, tinatag niya ang mundo on its foundation, never to be removed. Sa Genesis, sinabi niya sinasabi, it was good. Yung lahat ng nilikha niya, Pagkaganda lahat ng nilikha niya, tapos wawasakin, sirain. Hindi po. So, kung ito nabasa ko, ni-screenshot ko lang, sabi niya, Christians need to stop saying the world is getting worse. Tumigil daw tayo sa kakasabi, mga Kristyano ka ba? Kristyano daw, tumigil kayo sa kakasalita na ang mundo ay palala. Hindi dapat sa atin ang gagaling yan. Mga kapatid, dapat ang mundo paputi. Paganda. Amen? Bakit, Pastor? Bakit naman? No? Kasi, why? Kasi, para mong sinasabing tinatalo ng kadiliman ang liwanag ng Ebanghelyo. Natatalo. Natatalo ang gospel ngayon. Natatalo ang paghahari ni Kristo. Pagka sinabi mo, palala ang mundo, mga kapatid. Hindi victorious. Hindi matagumpay ang ginagawa ang paghahari ni Kristo. Ano ba? Para mong sinabi na may era o may panahon na mas maayos ang mundo. Kuha niya yan. Ibig sabihin kapag palala, meron pa palang mas maayos na mundo kaya sa atin. Eh, ang tingin ko, pinakamaayos na tayo sa lahat ng sistema. Amen? Amen o ba? No? Alam niyo ba? Uy, nandiyan ka pa. Alam niyo ba, mula kay Cain at Abel, ang mga tao ay walang pagpapahalaga sa buhay. Nung bumagsak na yung basa, tingnan mo, dalawa lang sila magkapatid. Pinumpok pa yung ulo. Pinatay. Ano dahilan? Mana ba ang dahilan? Hindi. Dahil lang sa offering. Dahil lang sa handog. Yung handog ni Cain, mga lamang lupa. Hindi yung mga tiyanak, ha? Yung mga bukos, mga kamote. Dinala niya sa Diyos. Si Abel, karne.
may kalidad, papaitan, grabe, kaldereta. Ano? Kain, ay, nilagang kamote. Ano? Mas kinalugdan daw ng Diyos yung kay Abel. At sumimamot, sandamukan yung pagmumukha ni Cain. Bakit ganyan pagmumukha? Yun lang ang babaw, mga kapatid. Pinukpok na sa ulo si Abel. Pinatay. Marahas ang tao noon, mga kapatid. Ano pa ang nangyayari mula noong panahon ni inihahandog ang mga anak sa Diyos-Diyosan. Nasaan yung pagpapahalaga sa buhay? Normal lang sa kanila, kasi gusto nila ma-please ang Diyos eh. Pag na-please mo ang Diyos, pagpapalain ka, yayaman ka. Kaya sinasakripisyo nila yung mga anak nila. Kung 20 naman ang anak nila, okay lang sa kanila na yung 15 ay may handog, yumaman lang sila. Ganun ang panahon noon. Walang pagpapahalaga sa buhay, mga kapatid. Ano ba? Strong ang paniniwala sa pagsasakripisyo sa buhay. Na? Wala sa kanila para ngayon. Mga kapatid, yung mga ngayon, yung mga Muslim, di ba? Pasasabugin yung aeroplano kasi pagpikit daw nila, magmumulat sila sa paraiso. May mga bomba sila dito. Ganon. Noon, mga kapatid. No? At strong ang paniniwala nila na may purpose or destiny ka. Kung ang purpose mo, isakripisyo ka, tanggapin mo. At matuwa ka kasi yun ang purpose ng Diyos sa iyo. Grabe! At mga kapatid, ang pinakamalala, kadalasan ng kadalasan sa hari ng gagaling ang pagkamatay ng mga libo-libo. Bakit? Lagi niya pinapalusog yung mga kawal niya. Lusog! 2,000, 5,000 patayan. Walang kwenta. Namamatay 10,000, 20,000. Pagkayari ng gera, ispadahan, panaan, sipatan, patay lahat. Nasa damuhan, patay lahat. Walang kwenta ang buhay nun. Walang pagpapahalaga. Mga kapatid, na ang digmaan noon, tingnan nyo. The Bible describes battle with very large number of casualties such as 250,000 patay. Mga Israelitas, 250,000. World War I, di natin inabot, panahon ng Kastila. 8.5 million military and civilian 13 million. Total estimated deaths noong World War I, 21 million ang patay. 21 million ang patay. Silipin natin ang World War II. World War II, panahon ng Hapon. Ilan na patay? 70 to 85 million deaths, making it the deadliest conflict in human history. Pinaka-deadliest. Grabe, no? Baka wanted na ng mundo to, no? Namatay nung panahon ng Hapon. Di ba, may mga tatay tayo, tinuno na namatay sa panahon. Sa Mawatang, mayroong malungkot na istorya dyan. Yung Sona, lahat ng lalaki, kinuha, pinatay sa dinarupin. Kaya pala nung bata ako, tata ako yun, at likod ng simbahan namin, may mga pangalan, tapos may mga kandila. Doon pala inilibing yung mga patay na mga tatay sa mga... Sona yun, Sona. No? Ayan, no? Sa data na yan, makikita niya yung Pilipinas, 1 million nung namatay. Russia, ang dami namatay, 24 million. Mga kapatid, digmaan ngayon. Nung ginagawa ko itong message na ito, katakot-takot na missile, pinaulang ng Israel, sa Iran, ang namatay, 224 lang. Sa Israel, 24 lang ang patay. Sa Iran, mga missile ito, pumatay libo-libo. Ito na yung gera ngayon. Tapos pansinin nyo mga kapatid, ang gera ngayon, specific, pinatarget, yung kagaya ng opisina nila Albert, yan ang mga tinatarget ngayon. Bawal na po tirahin sa gera ngayon, kabawal-bawalan tumira ng missile sa baryo. Kaya huwag kayong alala. Ang problema lang natin, siyempre hihira. Yung bilihin, yung kain, ipagkain, gasolina, ganyan. Pero bawal na pong tirahin ng mga civilian ngayon. Yung mga kampo na lang po. No? At tingnan nyo, ang mga missile ng Israel, accurate silang tumatama. Ang problema sa Iran, tinatama ang ospital kasi made in China. Kaya, ganun, no? Kapatid,
Noon, walang tigil ang pananakop. Pakinggan nyo to, ha? Tingnan lang natin kung nag-transform o noon, walang tigil ang pananakop ng mga bansa sa kapwa-bansa. Tingnan nyo. Pakitingnan lang po ito. Pero unti-unti, lumago ang tao sa pagpapahalaga sa soberanidad ng bansa. Nasakop tayo ng Kastila, pinalaya tayo. Nasakop tayo ng ano pang sumakop sa Amerikano, pinalaya tayo. Nasakop tayo ng mga Hapon, pinalaya tayo. Dati, sakupan. Ngayon, ginagalang na ang buhay ng mga mamamayan ng bawat bansa. Meron ng soberanidad. Nagkaroon ng respeto sa buhay ng sangkatauhan. Mga kapatid, hanggang sa mga kapatid, dati ginagalang ng taong marami. Pinapahalaga. Ngayon, isang buhay mahalaga. Amen. Nandiyan na ang tao ngayon sa panahon natin. Ganyan na kahalaga ang buhay ngayon. Kuha nyo ba? Mula sa patayang walang kahalaga, libo-libo, ngayon pinagdidibatihan na kung dapat ba, kasalanan ba o hindi yung pagpapalaglag sa bata. Dahil ang bata daw ay buhay na. Kuha niyo po yun ngayon? Yung isip ng mga tao ngayon, ang taas na ng moral. Pabuti ba ang mundo pasama? Pabuti. Kung noon walang pagpapahalaga, sinasakripisyo, pinapatay sa harapan ng Diyos-Diyosan. Ngayon po, ayan o. Uod pa lang na nasa loob ng tiyan ay uod. Ano ba tawag doon? Fetus pa lang. Meron namang bata, nagre-reklamo. Si mama naman, nilabas agad ako, fetus pa lang ako. Mukha palang fetus. Ngayon, mga kapatid, pinagdidibatihan na kung kasalanan ba ang ganito na tayo, mga kapatid. Ha? Ayan o. The value of human life is increasing exponentially. Yung pagpapahalaga sa buhay. Amen? At ang maganda pa nangyayari sa panahon natin ngayon, yung pamilya, yung mga banding-banding. Bagamat, meron tayong nakikitang dati daw, magkakasamang kumakain. Sino pa rito? Gusto kong magtanong. Pero ito pamilyang sabay-sabay pa rin kumakain sa mesa. Yung hahanapin pa rin nila yung wala pa. At hindi sila kakain hanggat wala yung isa. Pero meron kayo? Sino pa rito? Kasi nung bata ako, ganun eh. Meron nasa ibabaw ng mesa, meron tatawagin ka sa plaza, sa pilata. Pangalian na! Tapos kanya-kanya na kain. Kompleto, kung ilang kami, ganun karami. Di ba? Pero ngayon daw, puro nakaganyan, no? Tapos isa-isa, dalawa-dalawa ang kumakain. Kasi ayaw na sa bahay. Gusto nila buo sila sa mall. Buo sila sa binnery. Pero mga kapatid, paganda pa rin. Bagamat ang pinagtataka ko noon, mga kapatid, ito lang pinagtataka ko. Nung bata ako, nakakarating ako sa dagat, sa hulo. Pag-uwi ko, hindi ako tinatanong kung saan ako galing. Parang noon, yung magulang mo, walang pakialam ka saan ka makarating, uwi ka na lang. Pero ngayon, nasa siya hinahanap na kaagad. Saan galing? Mawala lang ng 2 oras. Hinahanap na kaagad, mga kapatid. May pagpapahalaga na talaga yung bawat isa sa atin. Amen. Nakikinabang po ba kayo sa information na pinapaturo sa inyo? Hallelujah. Kaya, the world is getting better. Tinagalog ko na lang yan. Kasi mahaba. Ang mundo ay pabuti ng pabuti. Tingnan nyo to madami ang nagsisikap na labanan ng sakit. Hanggang ngayon, yung mga doktor, yung mga scientists, pilit silang umiimbento ng mga gamot sa cancer, sa tumor, sa kung saan-saan. Hanggang sa ngayon, naisip na nila yung mga low carb, keto, kung ano tungkol lahat sa kalusugan, mga kapatid. Hindi tumitigil ang tao na mapahaba ang buhay ng tao. Pinipilit ng tao na pahabain ang buhay na itaas ang kalidad ng buhay.
Mataas ang kalidad ng buhay ngayon, mga kapatid. Amen? Ang kinakain ng mahirap, kinakain din ng mayaman. Pare-pareho lang. Na? Tama ba ako? Pare-pareho lang. Mataas ang kalidad ng buhay. Na? Ang masaklap, ano yun, pastor? Ba't may masaklap? Ang masaklap, ang mga mananampalataya pa, ang naniniwala, pasama ang mundo. At may katapusan ang mundo. Samantalang yung mga hindi mananampalatayang doktor, walang tigil sa pagsisikap, mga scientist, walang tigil sa pagsisikap na ang buhay ng tao mapahaba, ang mga sakit labanan, ang kalidad ng buhay ay tumaas. Amen? Mabuti po ang mundo. Tumigil daw ang Kristiyano kakasalita, pasama ang mundo. Amen? No? Sabi rito, tapos na po tayo, to Him, kay Jesus, be glory in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Through all generations, forever and ever. Patuloy tayong maging ilaw, kasama ng Panginoon, pagharian natin ang mundo. Amen? Tayo po tayong lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa simpleng mensahe, simpleng impormasyon patungkol sa end times, sa end of the world na sinasabi. Salamat po, Panginoon. Tunay kaming lumalaya, napapayapa, kapag aming binubungkal na mabuti ang tunay na ibig mong sabihin, ang tunay na kahulugan ng mga verses, Panginoon. Hindi basta nabasa sa Tagalog. Salamat po, mayroon kaming kalayaan at pagkakataon na tuklasin ang lahat ng ito. Dahil kami rin naman ang makikinabang, Panginoon, hayaan niyo po na may-share namin ito sa iba. Sila na mga natatakot, nakatapusan na ng mundo, magugulo na ang mundo. Hayaan niyo po magkaroon kami lahat ng pagkakataon na ikalat naman ang totoo, na ang mundo ay magpapatuloy, na ang mundo ay mabuti ng mabuti. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.